Magandang araw mga ka-KTV at sa lahat ng nakikinig sa kwentong ibabahagi ko. Isinusulat ko ang liham na ito hindi para manakot, kundi para ilabas ang isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Kung matapos nyo man itong pakinggan at matawa kayo, ayos lang. Mas gugustuhin ko pa iyon kaysa maranasan ninyo ang naranasan ko. Ako ang nagpadala ng liham na ito at ang kwento ko ay tungkol kay Ate Jane. Nakatira ako noon sa isang lumang boarding house. Murang renta, tahimik ang paligid at parang nakalimutan na ng panahon ng lugar. 3 palapag lang, makitid ang hagdan at laging may amoy ng lumang kahoy at mamasa-masang pader. Sabi ng landlady, dati raw itong inuupahan ng mga estudyante at empleyado pero marami na ang umalis. Hindi ko agad tinanong kung bakit. Sa unang gabi ko roon, may napansin agad ako. Bago ako pumasok sa kwarto ko, tinawag ako ng caretaker. Mahina lang ang boses niya, parang ayaw marinig ng iba. Sasabihin ko na ngayon pa lang, sabi niya, kapag may pumatok sa pinto mo sa gabi, huwag kang magbubukas. Ngumiti ako, akala ko normal na paalala lang. Lalo na, dagdag niya, kung babae ang boses, kahit sabihin niyang siya si Ate Jane. Natawa ako ng mahina. Multo po ba yan? Hindi siya tumawa pabalik. Tumingin lang siya sa akin diretso, parang may gustong sabihin pero pinili na lang manahimik. Noong gabing iyon, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa mahinang katok. Hindi malakas, hindi rin sunod-sunod. Sakto lang para magising ka. Tok, tok, tok. Akala ko may naligaw lang na boarder. Hindi ako bumangon. Tahimik lang akong nakahiga, nakatingin sa pinto. Tapos may narinig akong boses. Buksan mo, ako to. Babae, mahina, parang pagod. Hindi binanggit ang pangalan ko. Pero ramdam ko na ako ang kinakausap. Pinikit ko ang mga mata ko. Bigla akong naalala ang sinabi ng caretaker. Huwag kang magbubukas. Makalipas ang ilang segundo, muling nagsalita ang boses. Ako si Ate Jane. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Pilit kong kinontrol ang sarili ko. Ang katok ay tumagal ng ilang minuto. Tapos biglang tumigil. Kinabukasan, tinanong ko ang katabi kong boarder kung may narinig siya. Hindi pa man ako tapos magsalita, namutla na siya. 2:00, tanong niya. Tumango ako. May sinabi bang pangalan? Mahina niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Tapos dahan-dahan kong sinabi, Ate Jane. Hindi na siya nagsalita. Tumayo lang siya at lumipat ng upuan. Doon ko unang nalaman ang kwento. Si Ate Jane raw ay dating boarder din. Tahimik. Palaging huli umuuwi. Mabait. Pero isang gabi, hindi na raw siya lumabas ng kwarto niya. Amoy na amoy daw ang kakaiba pagkalipas ng ilang araw. Natagpuan siya sa loob ng kwarto. Patay. Mag-isa. Simula noon, may mga boarder raw na nakakarinig ng katok. Pare-pareho ang oras. Pare-pareho ang boses. At pare-pareho ang babala, huwag magbubukas. May isa raw na hindi sumunod. Sabi ng mga tao, binuksan niya ang pinto dahil kilala niya ang boses. Kinabukasan, bakante na ang kwarto niya. Walang gamit. Walang paalam. Parang hindi siya kailanman tumira roon. Akala ko hanggang doon lang ang kwento. Nagkamali ako. Makalipas ang 1 linggo, habang nagsusulat ako ng papel sa gabi, may narinig akong kaluskos sa labas. Hindi katok. Parang may hinihila sa sahig. Tapos may bumulong mula sa ilalim ng pinto ko. Alam kong gising ka. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Ayaw mo ba akong papasukin? Tanong niya. Tahimik lang ako, nanginginig. Pawis na pawis, kahit malamig ang hangin. Tapos, sinabi niya ang pinaka nakakatakot na narinig ko sa buong buhay ko.
Bakit mo alam ang pangalan ko? Doon ko naintindihan. Hindi siya basta kumakatok. Nakikinig siya. Mula noon, gabi-gabi na siyang dumarating. Minsan umiiyak, minsan galit. Minsan, parang normal lang, parang kapitbahay na humihiram ng asukal. Hindi ko siya binuksan. Hanggang isang gabi, narinig ko ang katok. Hindi sa pinto, kundi sa loob ng kwarto. Sa dingding, sa likod ko. Doon ako umalis kinabukasan. Iniwan ko ang lahat. Hindi na ako lumingon. Pero hanggang ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig pa rin akong katok. Kahit saan ako lumipat. At minsan, kapag napapapikit ako, may boses na bumubulong sa tenga ko. Ako si Ate Jane. Kung may isang aral man ang liham na ito yun. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat papasukin. Salamat sa pakikinig. At kung sakaling may kumatok mamayang gabi, huwag na huwag niyong bubuksan. Magandang araw mga ka-KTV. At sa mga nakikinig sa kwento na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang gabi kung saan ang dilim ay tila may sariling buhay. At kung paano ang isang ordinaryong gabi ay nauwi sa isang pangyayaring hindi mo malilimutan. Nagsimula ang gabi na parang tahimik, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Ang buwan ay bahagyang natabunan ng mga ulap at halos hindi kita ang mga poste ng ilaw sa kalsada. Habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Isang malamig na presensya sa aking likuran. Tumigil ako at tumingin sa paligid. Wala. Tanging anino ko lamang ang gumagalaw sa sahig, kasabay ng bawat hakbang ko. Ngunit bawat hakbang ko, ramdam ko na may isang malamig na mata na nakatitig sa akin mula sa dilim. Dumating ako sa isang lumang bahay sa kanto. Matagal na itong abandonado, puno ng cobweb at alikabok. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang liwanag mula sa loob. Mahina, parang nagmumula sa kandila na hindi ko makita. Habang tumitingin ako sa loob, may naririnig akong bulong. Tulungan. Tulungan. Ang tinig ay napakahina at tila mula sa napakalayong lugar. Ngunit ramdam ko ito sa aking balat. Parang malamig na hangin na dumaan sa aking leeg. Hindi ko maintindihan kung bakit pero ako'y napalapit. Pumaloob ako sa bahay. Sa loob, ang hangin ay mabigat. May halimuyak ng lumang kahoy at amag. May isang silid na tila may kakaibang aura. At sa gitna nito, isang babae. Hindi mo agad matukoy ang mukha niya. Nakatago sa dilim. Ang katawan niya ay tila lumulutang. Ang buhok ay parang nakadampi sa hangin sa hindi inaasahang paraan. Biglang nagsara ang pinto sa likuran ko ng malakas. Ako'y natigilan. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahihinang bulong ng babae ang naririnig ko. Paulit-ulit. Pumunta ka. Sa dilim. Hindi ko alam kung bakit pero parang may puwersa na nagtutulak sa akin papalapit sa kanya. Tumayo siya mula sa lumang sahig. Unti-unting lumalapit. Sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang lamig ng hangin na bumabalot sa akin. Parang mga kamay na hindi nakikita. Lumingon ako sa paligid, naghahanap ng paraan palabas. Ngunit bawat pintuan at bintana ay tila nawala. Ang loob ng bahay ay parang lumawak at lumalim. Ang mga pader ay parang kumikilo sa dilim. Habang papalapit ang babae, nakita ko na ang kanyang mukha, puti, walang mata, at ang ngiti niya ay nakakatakot, parang nakakatawa, ngunit may kasamang galit na hindi mo maintindihan. Tumakbo ako, ngunit kahit sa labas ng silid, ramdam ko ang kanyang presensya sa aking balikat, isang malamig na hangin na humahaplos at hindi umaalis. Sa labas ng bahay, tumingin ako sa paligid. Ang mga anino ng puno at lumang poste ng kuryente ay parang mga kamay na humahabol sa akin. Ang kalsada ay nagmistulang maze. Bawat hakbang ko ay naramdaman ko na sinusubaybayan ako.
nakakita ako ng isang maliit na ilaw mula sa kabilang kanto. Tingin ko, iyon ang aking pagkakataon. Ngunit bago ako makarating, naramdaman ko ang malamig na kamay na humahawak sa aking braso. Tumigil ako. Ang babae ay naroroon, nakatayo sa likod ko. Ngunit ngayon ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa buong paligid. Hindi ka makakalabas, bulong niya. At ang kanyang tinig ay parang humuhulog sa aking utak. Isang echo na hindi ko kayang takasan. Lumapit ako at sa huling segundo, nagawang humakbang palabas sa liwanag. Ngunit kahit sa labas, ramdam ko ang malamig na hangin na sumusunod sa akin, parang tinatawagan ako, pabalik sa dilim. Pag uwi ko sa bahay, sinara ko ang pinto ng malakas, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya sa sulok ng aking kwarto. Sa bawat gabi mula noon, naririnig ko ang bulong. Babalik ka. Hindi ko alam kung anong oras, pero sa bawat gabi, ang dilim sa aking paligid ay tila lumalaki. Ang mga anino ay mas matalim. Ang hangin ay parang may buhay. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko na may nakamasid, may humihintay, at may handang sumundo sa akin sa dilim ng gabi. At iyon ang aking kwento. Mag-ingat kayo sa dilim dahil minsan ang dilim ay may sariling buhay at naghihintay lamang ng biktima. Hindi mo alam kung sino ang susunod na makikita mo sa anino. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-KTV, at sa mga nakikinig sa istoryang ito. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lumang bahay na may lihim, isang kwento na hindi basta-basta malilimutan kapag narinig mo na ang boses sa likod ng dingding. Ang baryo kung saan matatagpuan ang bahay ay tahimik, halos walang tao sa gabi. Ang mga pinto at bintana ng lumang bahay ay nakasara. Ngunit may mga taong nagsasabing sa dilim ng gabi, may naririnig na yabag sa hagdan at pag-ikot ng mga kandila sa loob. Si Lito, isang estudyante ng kasaysayan, ay nakarinig ng kwento tungkol sa lumang bahay mula sa kanyang lola. Sabi ng lola niya, may mga nangyaring kakaiba roon. Mga tao na pumasok, ngunit hindi na lumabas, o kung lumabas man, tila hindi na sila ganap na tao. Nagpasya si Lito na pumunta at suriin ang bahay sa gabi. May dalang flashlight at notebook handa sa kanyang misyon. Paglapit niya sa pinto, naramdaman niya agad ang lamig. Hindi lang basta malamig, parang may bumabalot sa kanya, kumakapit sa balat at buto. Tumigil siya saglit at naramdaman niya ang hangin na parang may kasamang huni. Isang mahinang bulong na halos hindi marinig. Pumasok siya sa bahay. Ang sahig ay puno ng alikabok at mga lumang papel na nalalaglag mula sa kisame. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga anino sa dingding. Parang sumusunod sa bawat galaw niya. Sa ikalawang palapag, narinig niya ang yabag. Hindi mabilis, hindi pa bigla-bigla. Parang sinusundan siya, sinusukat ang bawat hakbang. Tumigil siya sa isang silid at naramdaman ang malamig na presensya sa kanyang balikat. Bumaling siya, ngunit wala. Hello, bulong niya, ngunit ang sagot ay isang malamig na hangin na humampas sa kanyang leeg. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto, napansin niya na parang lumalabo ang mga dingding. Ang silid ay tila lumalaki, pagkatapos ay lumiit, at ang mga anino ay gumagalaw ng sarili nilang isip. Sa sulok ng silid, may maliit na butas sa dingding. Maliit lang, pero may naririnig siyang bulong mula rito. Tulungan mo ako. Lumapit siya, at sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang bigat ng hangin. Parang may nakasilip sa likod niya. Ang flashlight niya ay biglang nag-flash ng mga kakaibang anino. Mga silweta na hindi eksaktong tao, manipis at may mahabang braso.
Biglang bumukas ang dingding. Hindi literal, ngunit parang umiikot, nagbubukas ng liit na lagusan. Sa loob, may silweta, walang mukha, manipis, parang usok na may mata. Si Lito ay yumuko, natataranta, ngunit pinilit ang kanyang sarili. "Sino ka?" tanong niya, nanginginig. Ngunit ang sagot ay isang malalim na bulong. "Hindi ka dapat nandito." Tumakbo si Lito pababa ng hagdan, ngunit sa bawat pinto na binubuksan niya, parang nawawala ito. Ang bahay ay kumikilos, tila buhay, sumusubok iligaw siya. Naririnig niya ang yabag sa itaas at bawat hakbang ay parang may humahabol. Sa kusina, may lumang salamin. Tumingin siya sa sarili, ngunit hindi siya ang nakikita niya. Ang kanyang mata ay puno ng takot, ngunit sa likod niya may silweta na nakatayo, walang mukha. Pinagmamasdan siya. Dito ay sumigaw at tumakbo palabas, natataranta. Ngunit nang huminga siya ng malalim sa labas, naramdaman niya ang malamig na kamay sa balikat niya. Hindi malamig, hindi mainit, ngunit nanatili, parang mensahe, "Babalik ka rin." Pag-uwi niya, hindi siya makatulog. Sa gabi, naririnig niya ang yabag at bulong mula sa lumang bahay na parang tinatawagan siya. Hindi siya nagtatangka bumalik, ngunit alam niyang hindi natatapos ang kwento. At bawat gabi, bago siya matulog, naririnig niya ang bulong, "Hindi ka makakatakas." At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon, mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.